Nakaligtas sa kapamakan ang kilalang kolumnistang si Randy David at ang kanyang mag-anak matapos paulanan ng bala kagabi ang kanilang bahay sa loob ng UP Diliman Campus. Mabuti na lang umano at sa sasakyan nila tumama ang bala. Palaisipan pa sa mga pulis at maging kay David ang pamamaril dahil wala naman umano silang natatanggap na banta sa kanilang buhay. Naplakahan naman ng isang saksi ang isang puting FX na sinakyan umano ng mga suspect. May ulat on the spot si Maria Bulaklak. Maria? Rafi, Pia, mag-alas 9 nga kagabi nang makarinig ng tatlong sunod-sunod na putok ang kasambahay at pamilya ni dating Professor Randy David sa kanilang bahay dito sa loob ng UP Diliman Campus. Base sa spot report ng QCPD Station 9 sa Anonas, ayon sa isang witness, isang puting FX na may plate number UDM 191 ang nakapwesto malapit sa bahay ng mga David. Isa sa tatlong di pa nakikilalang suspect na nasa loob ng sasakyan ay nagbukas daw ng bintana at nagpaputok ng tatlong beses sa bahay ng mga David. Ligtas ang pamilya David, maging apo nila na si Julia, anak ni GMA anchor and reporter Cara David. Kaagad daw na pinadapa ang mga taong nasa bahay na marinig ang mga putok. Nang humupa, lumabas daw si Professor Randy David at tiningnan ang nangyari sa labas. Natamaan na nakapark na Innova na kulay silver gray na nasa loob ng bakuran ng bahay. Ang sasakyan ay nakarehistro kay Karina David, asawa ni Professor Randy David. Mabuti na lamang at sa kotse tumama ang bala kung hindi raw ay dumiretso ito sa bahay kung saan nanonood ng TV si Julia. Isang deformed slug ng di pa natutukoy na bala ang nakuha ng mga pulis sa loob ng sasakyan. Wala raw alam ang pamilya David na posibleng motibo sa nangyari. Wala din daw silang natatanggap na banta sa kanilang buhay. Tinanggihan din nila ang ilang offer na security sa kanila. Pero kanina, isang mobile ng QCPD ang nag-ikot sa palibot ng bahay ng mga David. Retired ng UP Professor si Randy David at nagsusulat na lamang ng mga artikulo sa dyaryo habang miyembro naman ng board ng GSIS si Karina David. Wala kaming kaaway. Okay? No death threats, no nothing. Okay? Okay naman. We were offered security, we don't need it. Di ba? Anong napag-usapan po with Secretary Llamas? Wala. Sinubukan lang niyang tumulong. Yun lang. Yun lang, yung putok lang. Yung putok lang. Ilang beses po yun? Parang 4. Kasi hindi namin masyado kasi doon naman yun dito lang kami. So hindi namin alam talaga, wala kaming alam. Pero mayroon kasing nakakita dyan sa labas. Pero hindi namin talagang kung makita nila. Sa mga oras na ito, Rafi, ay patuloy pa rin naman ang investigasyon ay sinasagawa ng QCPD Station 9. Rafi? Maria, linawin lang natin yung kanilang bahay nasa loob ng UP campus. Hindi ba't merong seguridad o merong security pag lalabas at papasok ka dyan sa UP campus? Tama ka dyan, Rafi. Actually, open naman talaga ang UP campus, no? In fact, on a usual basis, labas-pasok yung mga sasakyan dito. Even yung mga jeep and of course yung mga taxi, no? Kapag on a daily basis pumapasok ka dito. At marami din kasing entry and exit points itong UP Diliman campus. Although, sa mga familiar din sa UP Diliman campus, kung dadaan kayo dito sa may main area nila, ay meron namang checkpoint yung UP Police. Pero as to the security, as of the moment, ay tulad nga na binanggit natin sa ating report ay for the meantime may nag-iikot dito na mobile ng QCPD Station 9. Okay, maraming salamat. Maria Bulaklak, ausente.